Ako po si Nonoy. Tubong Mindoro po ako. Hindi po talaga ako palakuwento pero itong karanasang to, hindi ko po makakalimutan kahit kailan. Taong 1990, nangyari ito. Akala ko dati gawa-gawa lang yung kwento tungkol sa engkanto, maligno, o mga nilalang sa gubat. Pero nung gabing yon, napatunayan kong totoo pala talaga ang lahat ng yon. Gabi na noon mga alas 9 ng gabi. Galing ako ng bayan, pauwi na sana sa amin sa Bulalakaw. Sa parating Mindoro yon. Wala na halos masyadong biyahe sa ganoon oras. Nung may dumaang bus na may karatula na Bulalakaw, agad akong pumara. Pagbukas ng pinto, napansin ko kaagad yung driver. Malaki ang katawan, mukhang nasa 35 ang edad. Malinis ang gupit at matalas tumingin. Hindi ko lang talaga matukoy kung bakit parang may kakaiba sa aura niya. Parang ang lamig ng tingin pero nakangiti naman siya. Sabi ko sa akin sarili, baka pagod lang. Bulalakaw po, sabi ko habang iniaabot ang bayad. Sige, sakay na, sagot ng driver sabay tango. Umupo ako sa bandang likuran. May ilang pang pasahero sa bus. Mga 5 lang kami lahat. Tahimik, wala masyadong nagsasalita. Hindi ko alam kung dahil sa oras o dahil parang lahat kami may nararamdamang hindi mapaliwanag. Mga ilang minuto na kaming bumabiyahe nang may sumakay sa isang waiting shed. Isang matanda, payat, puti ang buhok, may dalang supot na bayong at may hawak na bastona. Sa San Jose, sabi ng matanda. Sige po tay, sagot ulit ng driver. Pero sa pagkakataong to parang nagbago ang tono ng boses niya. Hindi na kasing lambing kanina. Parang nairita siya pero pinilit pa rin niyang ngumiti. Umupo si tatay sa may harap katapat ng pintuan. Hindi ko alam ang pangalan niya noon, pero kalaunan nalaman ko na siya pala si Mang Teodoro. Isang albularyong kilala sa mga baryo-baryo sa amin. Habang tumatakbo ang bus, napansin kong pabalik-balik ang tingin ni Mang Teodoro sa amin sa may salamin kung saan kita ang muka ng driver. Tila may pinagmamasdan siya. Hindi siya kampante. Kita sa mata niyang may alam siya na hindi alam ng iba. Maya-maya naramdaman ko na parang ang tagal namin sa daan. Dapat kasi mga 1 oras lang ang biyahe namin pauwi. Pero parang halos 2 oras na kami at parang hindi na pamilyar sa aking paningin ang nadadaanan namin. Parang naliligaw tayo ha. Bulong ng pasaherong si Ernesto, isang lalaki na mukhang manggagawa. Nga wala namang ganitong daanan papuntang Bulalakaw. Dagdag pa ni Ligaya, isang dalagang pasahero na mukhang galing sa bayan. Biglang nagsalita ang matanda sa harap. driver, saan mo ba kami dinadala? Ha? Hindi ito ang daan patungong Bulalakaw. Tahimik ang driver, walang sagot. Nang sumilip si Mang Teodoro sa may salamin, bigla niyang hinugot mula sa bayong ang tila maliit na bote ng langis. Saka binuksan iyon, inilagay niya sa hintuturo at ipinahid sa gilid ng mata. Ayan, mas malinaw na. Nang tingnan niya ulit ang driver, bigla siyang napatayo at sumigaw. Hindi ka tao. Nagulat kaming lahat. Lumingon kami sa kanya. Pero mas nagulat kami nang magsalita ang driver nang may ibang tono ang boses. Malalim, parang may alingaw-ngaw. Masyado kang pakialamero, matanda. Doon na kami nagsimulang matakot. Lalo na nung unti-unting nagbago ang itsura ng driver habang nasa manibela pa siya. Namumula ang mata, umiitim ang balat at parang may lumalabas na usok sa batok niya. Hindi ko mapaliwanag pero hindi na siya mukhang tao. Sabay-sabay kaming napasigaw. Teka, ano to? Para na! Pero hindi siya huminto. Bagkus lalong bumilis ang takbo ng bus. Wala na sa normal na daan. Kalsadang puno ng putik. Parang lubak-lubak pero may mga ilaw sa gilid na berde. Mga punong hindi ko mapaliwanag ang hugis. Pakiramdam ko, hindi kami nasa Mindoro.
Hindi na ito mundo ng tao. Maya-maya pa, lumapit si Mang Teodoro sa gitna ng bus at sumigaw. Tumahimik kayong lahat. Ako nang bahala. Hinugot niya ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bayong at iyon ay binuksan. Nasa loob ang ilang piraso ng dahon, pulang sinulid at maliit na krus. Binulungan niya ito at saka ipinahid sa isang piraso ng papela. Lumapit siya sa unahan at isinampal ito sa likod ng driver. Sa ngalan ng may kapal, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Napahinto ang bus. Bigla ay parang natapon lahat sa kinauupuan. Humiyaw ang driver o yung nilalang na nakapaloob sa katawan niya. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang sigaw niyang parang hayop na nasusugatan. Unti-unting naglaho ang anyo niya hanggang sa wala na kami makita sa may manibela kundi usok lamang. Nang lumabas kami ng bus, nagulat kami. Nasa gilid kami ng isang bangina, isang maling ligo pa at mahuhulog na sana kami. Lahat kami ay namutla. Ay Diyos ko, kung hindi dahil kay tatay. Ano yung nilalang na yun? Tanong ni Ernesto. Isang engkanto. Isa siyang nilalang mula sa ilalim ng mundo. Nagpapanggap siya bilang driver para mahatak ang mga kaluluwa ng mga inosente at gawing alipin sa kanilang mundo. Hindi kami makapaniwala. Nagsimula kami maglakad pa uwi at kinaumagahan. Sinundo na lang kami ng mga kamag-anak namin matapos tumawag si Mang Teodoro gamit ang radyo ng barangay. Pagkatapos namin makababa ng bus na muntikan ng sumadsad sa may bangina, wala kami nagawa kundi ang maglakad pa uwi. Madilim pa ang paligid, tanging liwanag ng buwan at gasera ni Mang Teodoro ang nagsisilbing gabay namin sa daan. Tahimik kaming lahat habang naglalakad. Ramdam pa rin ang kakaibang kaba sa dibdib. Si Ernesto na dating palatawa ay tahimik lang. Hawak-hawak ang isang sako ng gulay na tila biglang gumaan dahil sa takot. Si Ligaya naman, walang ibang ginawa kundi ang sumulyap-sulyap sa paligid. Parang inaalam kung sinusundan kami. Ako naman hindi ko alam kung ano ang iisipin. Parang hanggang ngayon, lumulutang pa rin ang diwa ko sa nakita ko kanina. Gusto kong sabihin na panaginip lang pero masyado itong totoo. Malapit na tayo sa kanto ng Sitio Maluya. Mula ron, may mga bahay na kumpare ko. Si Puldo, may radyo sila doon. Doon tayo hihingi ng saklolo. Tay, pasensya na po pero ano po bang klaseng engkanto yung nakita natin kanina? Huminto sandali si Mang Teodoro. Huminga siya ng malalim. Isa siyang tumao. Hindi basta multo o lamang lupa. Mas mataas ang uri nila. Marami na akong na-encounter ng mga nilalang pero ang klase niyang yon, kayang baguhin ang anyo at makahalubilo sa mga tao. Mas delikado yon. Matagal na siyang umaligid sa kabundukan ng Mindoro. Maraming misteryoso nawawala sa biyahe. Malamang, nabiktima niya na. Alam mo po lang may ganoon, Tay? Ba't hindi mo kaagad sinabi sa driver? Hindi basta-basta makikilala ang anyo nila hanggat hindi mo ginagamit ang mata ng liwanag. Yun ang langis na ipinahid ko sa gilid ng aking mata kanina. Karamihan sa atin, hindi talaga makakakita sa tunay nilang anyo. Pagkarating namin sa bahay ni Kapuldo, tinawag ni Mang Teodoro ang matanda sa loob. Buti na lang at gising pa sila. Pinapasok kami kaagad. Nang maikwento ni Mang Teodoro ang nangyari, agad din silang tumawag sa barangay gamit ang kanilang radyo. Mga alas 5 na madaling araw nang sunduin kami ng patrol ng barangay mula sa San Roque. Bitbitang flashlight, armas at 2 tanod. Anong nangyari? Boss ba yan? Hindi namin nakita sa karaniwang ruta. Hindi yan ordinaryong bus. Ginagamit yan ng mga nilalang para dakpin ang mga kaluluwa. Yung mismong katawan ng engkanto, naging driver. Pero yung bus, siya ang gumamit nun. Hindi galing dito yan. Dinala kami ng barangay pabalik sa sentro. Pinatulog muna kami sa munting opisina sa likod ng barangay hall. Pero hindi ako makatulog. Laging bumabalik sa isipan ko yung itsura ng engkanto.
Yung pulang mata, makapal na balat, at boses niyang parang mula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan pinatawag kami ni Kapitan Damaso para kunin ang statement. Kinausap kaming wag na lang ikalat ang kwento dahil baka magdulot ng takot sa iba. Pero si Mang Teodoro hindi pumayag. Hindi ito panahon ng pananahimik. Kapag hindi natin ito pinigilan, baka susunod na biktima niya ay mga kabataan o mga buntis. Kailangan natin magbantay. Sumang-ayon si Kapitan sa huli, kaya't ipinaalam niya sa mga driver ng tricycle, jeep at ng bus sa terminal na kung may mapansing bagong muka o bagong sasakyan na hindi pamilyar, agad na i-report. Ilang araw kaming tahimik, balik sa normal lang takbo ng araw. Pero isang gabi, habang ako ay pauwi galing sa tindahan, nadaanan ko ang terminal ng jeep. May narinig akong bulungan ng mga driver. Pare, may bagong bus daw kahapon ah. Hindi galing sa regular na linya. Malinis masyado. Hindi rin kilala yung driver. Ewan ko ba, pero parang biglang nawala din pagkaraan ng isang biyahe. Sabi ng pasahero, parang wala na silang maalala sa daan. Biglang nanlamig ang batok ko. Pareho sa nangyari sa amin. Agad kong pinuntahan si Mang Teodoro sa kanyang kubo. Napansin ko na nakalatag sa lamesa ang ilang mga dahon, langis at papela na may mga simbolo. Nakaupo siya sa isang sulok at tila may binubulong. Tay Teodoro, may panibagong bus daw na hindi kilala. Hindi raw alam ng pasahero kung saan dumadaan. Naramdaman ko na. Hindi pa tapos ang pakay niya. Tumayo siya at nagsimulang mag-ayos ng mga gamit. Kailangan ko ng kasama, samahan mo ko. Puntahan natin ang lugar kung saan siya huling nakita. Hindi ko alam kung bakit ako kaagad pumayag, pero parang may nagtutulak sa akin na sumama. Kinabukasan sumakay kami ng jeep papuntang sitio, Batong Buhay. Doon daw huling nakita ang misteryosong bus. Pagdating namin doon, tahimik ang paligid. Parang may mabigat na hangin. Hindi ko mapaliwanag kung bakit, pero pakiramdam ko'y parang may nakamasid sa amin. Narito siya. Nararamdaman ko ang kanyang enerhiya. Lumapit kami sa isang gulod na may matandang punong balete. Sa ilalim nito, may mga bakas ng gulong. Mga bakas ng malalaking gulong na hindi kasing liit ng jeep, pero hindi rin kasing lapad ng normal na bus. Habang nililibot namin ang paligid, biglang bumigat ang hangin. Napahawak ako sa aking dibdib. Si Mang Teodoro agad na binuksan ang isang maliit na pouch sa kanyang bayong at kumalat ang usok na may amoy na isenso. Lumabas ka! Alam kong naririto ka! Tahimik ang paligid. Wala kami narinig kundi huni ng tuko sa malayo. Pero ilang sandali pa, unti-unting lumabas mula sa likod ng balite ang isang figura. Unti-unting lumitaw, unti-unting nakabuo ng anyo. At siya nga ang engkanto. Ngunit ngayon ay hindi siya nakapang-driver. Hubad ang katawan, makapal ang buhok sa braso, nangingitim ang balat at ang mga mata niya'y nanlilisik. Sa likod niya parang may mga figurang gumagalaw, mga kamay na tila nangunguyampit. Bakit kayo sumunod dito? Hindi ba't ligtas na kayong lahat? Hindi kita titigilan hanggat hindi ka bumabalik sa iyong mundo. Hindi sa inyo ang lupang ito. Wala kayong laban sa akin. Matanda, marami pa akong makukuha. At sa susunod, ikaw na ang isasakay ko. Biglang binato ni Mang Teodoro ang isang puting pulbos sa ere at nagliyab ito sa kalangitan ng hangin. Napatras ang engkanto at napasigaw. Matandang salamangkero! Ako si Teodoro, tagapagtanggol ng hangganan ng mundo ng mga tao. Hindi mo ko kayang takutin, nilalang. Napasigaw ang engkanto habang kumakalas ang itim na anino mula sa katawan niya. Kumikibot-kibot ang mga kamay ng mga nilalang sa likuran niya. Hindi mga kaluluwang pilit na tumatakas, ngunit hindi sila makawala. Lalo lang silang humihigpit sa likod niya. Parang may mga tanikala. Matanda ka lang, pero hindi mo ako mapipigil magpakailanman. Hindi ako ang pipigil sa'yo, kundi ang batas ng kalikasan.
Wala kang karapatang dukutin ang mga taong walang kamuang-muang. Hinugot ni Mang Teodoro ang maliit na botilya ng langis mula sa bulsa. Pinahid niya ito sa palad tapos hinampas ang lupa sa harap ng engkanto. Kumalat ang liwanag mula sa lupa, parang mga ugat ng puno na may sinag. Napaurong ang nilalang kasabay ng pagkislot ng katawan niya. Tumigil siya sa paglapit. Hindi pa rin ito ang katapusan. Babalik ako. Hindi niyo ako kayang itaboy habang buhay. Hindi mo na kailangang bumalik. Ipapataw ko na ngayon ang sumpa ng pagkatanggal. Mabilis ang sunod na ginawa ni Mang Teodoro. Bumunot siya ng sanga ng ratan mula sa kanyang bayong. May mga ukit itong simbolo at may pulang sinulid sa dulo. Inikot niya ito sa ere habang may binubulong. Maya-maya, tila nahigop ng lupa ang katawan ng engkanto. Umuga ang paligid pati ang matandang punong balete parang nanginig. Sa isang iglap, lumubog sa lupa ang engkanto at biglang sumara ang siwang sa lupa na pinanggalingan niya. Tumahimik ang paligid. Wala kaming narinig kundi mga hingal ni Mang Teodoro. Ako nananatiling nakatingin sa lupa kung saan lumubog ang engkanto. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na ganun lang siya nawala. Natalo po ba natin? Tumango si Mang Teodoro pagkatanong ko. Nanginig pa rin ang kamay niya pero matatag ang tingin na. Hindi siya makakabalik kaagad. Pinutol ko na ang lagusan niya pero kailangan pa rin natin magbantay. Hindi lang siya ang ganoong klase ng nilalang sa paligid. Naglakad kami paalis sa gubat. Habang papalapit sa daan, narinig ko pa rin ang pagpagaspas ng hangin at huni ng mga kuligliga. Ngunit wala na yung malamig na presensya sa hangin. Mas magaan na ang pakiramdam. Pagbalik namin sa barangay, sinalubong kami ni Kapitan Damaso kasama ang ilang tanod. Musta? Nakarating sa amin na may kakaibang liwanag sa may sitio Batumbuhay kagabi. Kayo ba yon? Oo, Kap. Naayos ko na ang problema. Pero kailangan nating paigtingin ang pagbabantay sa terminal. Huwag hahayaan na basta-basta may makakapasok na bagong sasakyan o driver na hindi natin kakilala. Ganun ba? Sige. Magpapaskil kami ng paalala sa palengke at terminal. Magpupulong din kami sa mga leader ng sitio. Kinabukasan nagkaroon ng pagpupulong sa barangay hall. Nandoon lahat ng mga driver, operator at mga tanod. Si Mang Teodoro ang nagsalita sa harap. May hawak siyang maliit na lata at may langis at dahon. Ito ang langis ng liwanag. Ipahid ito sa gilid ng inyong mga mata tuwing babiyahe. Hindi ninyo ito kailangan gamitin palagi. Pero kapag may duda kayo sa taong kaharap ninyo, ipahid nyo lang ito. At kung makakita kayo ng boss na hindi pamilyar, iwasan ninyo. Pagbigay alam kaagad sa barangay. Lumipas ang mga araw. Tahimik ang paligid. Hindi na muling nakita ang engkantong bus. Pero kahit ganon, hindi nagpakampante ang mga tao. Patuloy pa rin ang pagbabantay sa terminal. Si Mang Teodoro bumalik sa kanyang tahimik na pamumuhay. Pero mas madalas na siyang tinatawag kapag may di pangkaraniwang pangyayari. Ako naman, hindi ko pa rin malilimutan ang karanasang yun. Tuwing sumasakay ako ng bus, hindi ko maiwasang tignan mabuti ang mukha ng driver, lalo na kapag gabi. Hanggang isang araw, habang pauwi ako mula sa bayan ng Pinamalayan, sumakay ako ng bus na hindi ko pa nakikita dati. Malinis, mabango sa loob, at medyo bago pa ang pintura. Sa likod may nakaukit na pangalan, San Roque Express. Sumilip sa mukha ko ang driver. Matipuno yun. Maitim mahigpit ang hawak sa manibela. Manong, anong ruta nyo? Ngumiti siya. Walang pilit pero may malamig na dating. Papunta lang sa kabilang dako. Napakunot ang noo ko. Lumingon ako sa likod ko. Ako lang ang pasahero. Tumayo kaagad ako. Pinindot ko ang bell. Manong, para po muna. Walang sagot. Nagsimulang bumilis ang takbo ng bus. Nanginginig na ang tuhod ko. Sumigaw ako. Manong, para sabi! Biglang huminto ang bus sa gitna ng daan. Tumigil ito, sumilip ang driver sa salamin at ngumiti.
Balik ka rin. Bumukas ang pinto. Agad akong bumaba nang lumingon ako muli para tignan ang bus. Wala na ito. Para akong naiwan sa gitna ng daan na walang saksi. Kinabukasan agad akong nagpunta kay Mang Teodoro. Iyon na yon. Hindi siya tuluyang nawala. Nakahanap siya ng bagong daan. Pero tandaan mo, kapag nagpakita siya ulit sa'yo, mas malakas na siya. Kailangan nating maging handa. Nang gabi ring iyon, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang itsura ng lalaking driver. Kahit anong pilit ko, hindi ko maaninag ng buo ang mukha niya. Pero malinaw pa rin sa akin ang boses niya, yung kakaibang ngiti niya na parang may ibig sabihin. Kinabukasan, maaga akong pumunta kay Mang Teodoro. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga. May hinihiwang ugat na parang galing sa puno ng nyog. Atay Teodoro, nagpakita ulit siya? Napatingin siya sa akin. Agad niyang ibinaba ang hawak at tumayo. Oo, galing saan? Sa Pinamalayan, may bus akong nasakyan. Bago, malinis. Ako lang ang pasahero. Nang tignan ko kung saan ang biyahe niya, sabi niya papunta lang sa kabilang dako. Pagsilip ko sa likod, wala talagang ibang laman ng bus kundi ako lang. Umiling si Mang Teodoro at bumuntong hininga. Yan ang sinasabi ko. Hindi siya tuluyang nawala. Ang ginawa ko'y pansamantalang selyo lang. Pero may natitira pa siyang lakas. Ngayon, gumawa siya ng panibagong lagusan. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Kapag may tao siyang nadala ulit, mas malakas na siya. Kailangan natin siyang pigilan bago pa man siya muling makapagbiktima. Nag-ayos agad si Mang Teodoro. Nang gamit niya, kinuha niya ang kanyang lumang itak na baliko ang dulo. May itim na pulseras na nakatali sa hawakan. Pumasok siya sa loob ng bahay at paglabas niya, may dala na siyang supot na may lumang pulbos at isang lata na may palara sa ibabaw. Ikaw, samahan mo ko. Mamayang hapon, pupunta tayo sa lugar kung saan mo siya huling nakita. Sumapit ang hapon. Habang papalapit kami sa lugar kung saan ako bumaba mula sa misteryosong bus, ramdam ko kaagad ang kakaibang lamig sa hangin. Napansin ko rin na parang tahimik ang paligid kahit may mga bahay-bahay sa gilid nito. Tumigil kami sa gilid ng kalsada. Kinuha ni Mang Teodoro ang lata. Binuksan niya ito at kumalat ang amoy ng nasusunog na dahon. Nilagyan niya ng pulbos ang paligid at sinindihan ang gitna. Umusok ito at nagsimulang kumalat sa hangin. Biglang napansin namin ang pag-iba ng kulay ng paligid. Parang unti-unting nagkakaroon ng sipya ang lahat. Namutla ang mga kulay, humihina ang tunog ng mga insekto. Parito na siya. Nakapagpatayo siya ng bagong daanan. Sa gitna ng usok, dahan-dahang lumitaw ang bus. Wala itong tunog pero dahan-dahan itong umaandar sa gitna ng kalsada. Nakalagay sa harapan, San Roque Express. Parehong nakita ko kahapon na. Agad kami nagtago sa likod ng puno. Hinintay naming huminto ito. Pagbukas ng pinto, may dalawang lalaki na biglang lumitaw sa kalsada. Tila na hipnotismo. Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Tay, kailangan natin pigilan sila. Hindi tayo pwedeng magmadali. May proteksyon niyang bus habang binubuksan ang lagusan. Kailangan kong putulin ang buhol sa ilalim ng gulong. Hinugot niya ang itak at tinuro sa akin ang pulbos. Ihagis mo ito sa may bandang kanan ng bus kapag sumenyas ako. Tumango ako sa sinabi ni Mang Teodoro. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tila humigpit ang paligid. Parang may presensyang pumapalibot sa amin. Nagsimulang umatras ang bus. Tila paalis. Sumenya si Mang Teodoro. Agad kong hinagis ang pulbos sa kanan. Sa isang iglap, bumigat ang hangin. Parang piniga ang paligid. Sabay pa noon na tumalon si Mang Teodoro mula sa pinagkukutaan namin at sinaksak ang lupa sa ilalim ng kanang gulong ng bus na yon. Tumunog ang bus. Hindi makina, pero mismong katawan nito. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw ng isang nilalang na hindi tao. Nawang anyo ng engkanto sa loob. Wala na siyang suot na uniforme. Kulay putik ang balat niya, mahaba ang buhok, at ang mga mata niya'y mapula. Palingon siya kay Mang Teodoro.
habang ang katawan niya ay unti-unting lumalabas sa harapan ng bus. Isa kang abala, matanda. Isa kang peste. At ikaw ay isang salot. Salot sa mga inosente. Hindi kita hayaang muling magdala ng tao sa mundo mo. Sa pagitan nila, tumindig ang apoy mula sa pulbos na ikinalat ko. Nabiyak ang lupa at mula doon lumitaw ang ugat na parang may tanikala at pumulupot sa paa ng nilalang. Lalaban ako! Lalaban ako! Tumalon ako mula sa pinagkukutaan. Humugot ng bote ng asin mula sa bayong ni Mang Teodoro at isinaboy ito sa katawan ng nilalang. Sumigaw ulit ang engkanto. Nagliyab ang balat niya. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na balahibo at usok. Ngayon, tapusin na natin to. Isinaksak ni Mang Teodoro ang itak sa gitna ng anino ng engkanto, habang ako na may sabay na nagbuga ng pulbos sa hangin. Sumabog ang liwanag sa paligid, na puno ng malakas na hangin ang lugar. Nakaramdam ako ng lakas na tila humahatak pababa sa kaluluwa ng engkanto. Isang huling sigaw ang binitawan niya bago siya tuluyang lamunin ng lupa. Pagbalik ng katahimikan, unti-unting nawala ang bus. Naibalik sa normal ang kulay ng paligid at ang dalawang lalaki na tila na hipnotismo na paupo sa gilid ng kalsada, nanginginig pero buhay. Tapos na ang lagusan niya, pero hindi pa ako panatag. May bakas pa ng presensya niya sa hangin. Baka may iniwang butil ng kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang araw mula nang mawasak ang lagusan ng engkanto, tahimik na muling bumalik ang dating lugar. Wala na ang kakaibang lamig sa hangin at ang kalsadang dati ay tila may multong naghihintay ay muli nang naging daan ng mga karaniwang sasakyan. Pero si Mang Teodoro hindi tumigil sa pagbabantay. Araw-araw maaga siyang bumabangon para ikutin ang paligid. Dala ang kanyang itak at ang supot ng pulbos. Ako naman, naging mas mapagmasid na rin sa bawat bus na dumadaan. Sinisigurado ko kung may laman ba itong pasahero, kung may tsuper ba ito, o may aninong nakalagay lang talaga doon at hindi tao. Isang araw habang umiinom kami ng salabat sa ilalim ng puno ng mangga, napabuntong hininga si Mang Teodoro. Nonoy, tandaan mo, ang mga kagaya nun, hindi yan tuluyang nawawala. Parang sakit. Kapag pinabayaan, bumabalik. Kaya ang kaalaman, masyadong mahalaga. Kung hindi ako nakasabay noon sa bus, baka hindi na kayo nakabalik pa. Oo nga po tay. Hindi ko rin alam kung paano ko lalabanan yun kung wala kayo. Marami pang nilalang sa paligid na anyo na gaya natin. Pero hindi natin kauri. Marunong silang mag-anyo. Marunong silang mambighani. Pero sa dulo, panlilin lang yan. Gagamitin ka at kukunin ka at isasama kung saan hindi ka makakabalik. Tumango ako habang pinagmamasdan ang langit. Ang araw ay papalubog na at ang anino ng mga puno ay humahaba na sa daan. Tila ba paalala ng dilim na darating pa lang. Lumipas ang ilang linggo, wala nang kakaibang pangyayari. Maging ang mga tsismosa sa kanto, balik na sa usapang sabong at tsuper na babaero. Pero sa kaloob-looban ng aking isip, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang mundong yun ng mga engkanto, nandyan lang, naghihintay ng pagkakataon na muling makapasok. Bago kami maghiwalay ni Mang Teodoro noong huling araw na nagkita kami, may binilin siya sa akin. Nonoy, kung sakali mang dumating ulit ang ganoong klaseng nilalang, huwag kang matakot. Tandaan mo ang mga tinuro ko sa'yo. At higit sa lahat, huwag mong basta-basta pagkakatiwalaan ang hindi mo kilala, lalo na kung nag-aalok ng biyahe na paprobinsya. Ngumiti si Mang Teodoro sa kabila ng mga kulubot sa kanyang balat at puting buhok. Ang lakas at tapang ay nananatili sa kanyang titig. Salamat po tay, hindi ko yun makakalimutan. Muli akong tumingin sa malayo. Sa di kalayuan, may bus na dumadaan. Puno ng pasahero at ang tsuper ay kalbo, nakaitim at humahataw sa silinyadora. Karaniwang tanawin sa aming bayan yun. Pero mula noon, hindi na ako tumitingin sa bus sa parehong paraan.
Hindi lahat ng mabait ang anyo ay mabuti ang hangarin. Sa panahon ngayon, kailangan matutong kilatisin hindi lang ang salita, kundi pati ang intensyon ng isang tao o isang nilalang. May mga nilalang na maaaring gumiti, mag-alok ng sakay, at magkunwaring kaibigan. Pero sa likod ng ngiting yun ay bitag na pala ng kasamaan. Sa tulong ng kaalaman, tapang at pagkakaisa, napipigilan ang kasamaan kahit gaano pa ito katagal. Sa panahong madalas tayong nakakasalubong ng hindi may paliwanag, mahalagang panatilihin natin na bukas ang ating mata, pero higit sa lahat, ang isipan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ako po